Naku naman, syempre lahat tayo, di ba? Gustong yumaman ngayong Year of the Water Rabbit. Pero kailangan alam nyo ang mga tama at swak na Lucky Charms, hindi lang para sa kayamanan, kung hindi para sa long life o kalusugan. Para pumasok ang lahat ng swerte sa inyong buhay. Ihanda ng mga lapis at papel at isa-isahin na natin ang mga tips para akitin ang swerte, itaboy ang malas. Ang malumanay, tahimik at mahiyaing kuneho o rabbit ay simbolo ng kaunlaran, kasaganaan, magandang kapalaran at biyaya. Kaya ngayong Year of the Water Rabbit, tayo raw ay humaharap sa panahon ng muling pagsilang ng ating pagkatao. Sang-ayon naman dyan ang feng shui expert na si Madam Cathy De Castro na nakikita muli ang bagong simula at pagbangon sa ekonomiya. Doon po sa tinatawag na commerce o yung mga gusto pong magsipagtinda na ulit, magbukas ng mga hanap buhay. Sapagkat natapos po ang pandemic, malamang po sa kalahatian ng taon, maaring ito ay umusot na. Sapagkat ang lahat ay nagsisimula na muling bumangon. Patok at suwerte raw ngayong taon ng mga negosyong may kinalaman sa tubig. Ang swerte po ngayong mga hanap buhay ay banking, muli na po ulit mabubuhay dahil magsisimula na ulit maghanap buhay, maaring umikot sa pagpapautang, at yun naman po tinatawag na transportation. Hinay-hinay naman daw ang negosyong may kinalaman sa lupa dahil ang Year of the Rabbit ay hindi masyado aayon sa mga ganitong negosyo. Maaring magkulang daw ang kanilang resources ngayong taon. Pagpapatayo ng apartment, yung mga real estate, na siyempre gustong makabawi, at yung mga tinatawag na sakwari sa mga bato, mga buhangin, medyo kasi nga may mga batas na sinusunod yan. May babala rin si Madam Cathy tungkol sa kalusugan ngayong Year of the Rabbit. Yung pong sakit ngayon ay nasa sikatan ng araw na kung saan pumasok ang rabbit, at ito po ay tinatawag number 2, sickness energy. Pero hindi naman daw puro lungkot at bad news ang dala ng taon ng mga kuneho. Dahil taon din pala ito ng pag-ibig at pagmamahalan. And of course, ano ba ang lucky color this year? Ang magandang kulay po talaga ngayon ay green. Sapagkat yung pong tinatawag na kuwapor, iyan po ang swerte ngayon. Pero nakalagay din po kasi maaari po tayong gumamit ng pink o yung magenta. Ito na nga ang tanong, good year ba ito para sa ating mga Pilipino? Bring it on, Madam Cathy! Mag-umpisa po tayo sa rat. Ang taon po nila ay number 9, prosperity star. Kaya lang po, mag-ingat po tayo sa aksidente. Mayroon po silang tinatawag na 3 killings. At ang araw po ng rat ay malas po kada Sabado, wag pong magasul. At swerteng-swerte po sila kada Miyerkules, sila po ay magsuot ng berde. Ox at tiger, pagsasabayin ko na po, kayo po ay number 7, fire number. Ito po ay violence or robbery, pero ingatan po natin ang kagalitan o ingatan po nating mainis. Pero wag na masad ang mga ipinanganak sa Year of the Ox at Tiger. Dahil bongga naman daw ang pasok ng pera sa inyo. At ang ox naman po at tiger ay maganda naman sa pananalapi. Ang malas na araw naman po ng ox ay Huwebes. Huwag po tayong magdilaw upang hindi malasin. Ang swerteng araw naman po ay Sunday and Wednesday. Ang Sunday ay pula, ang Wednesday ay green. Ang tiger naman po ay Friday ang malas. Huwag pong magsuot ng asul o blue at maaari po silang swertehin sa araw ng Huwebes. Magsuot po yan ng dilaw. Ang mga Year of the Rabbit, aba, mag-ingat din hindi dahil year nyo ay okay na lahat. Sa rabbit naman po na pumasok ng taon, na water rabbit, ito po ay number 2, sickness energy. Ang malas na araw po ng rabbit ay Saturday, wag pong mag-asul o mag-blue. Ang swerte naman pong araw nila ay Thursday. Iwas sa away naman ng mga dragon at snake, ha? Love lang tayo. Huwag bumuga ng apoy para hindi masunog ang sarili. Pero ang good news, malapit daw ang pera ngayong taon. Ang malas po ng dragon ay Thursday o Huwebes, huwag po tayong magsuot ng dilaw. At maari po tayong tuwing Miyerkules ay nakaberde. Ingatan po natin ang quarreling area sapagkat ang numero nila ay number 3. Iwasan po nating mag-emote o magtinatawag na
makipagtalo, pero sa pananalapi naman po, sila ay swerte at ingat din po sa pagpirma-pirma. Ganon din po ang snake. Hahakot naman daw ng buenas ang mga ipinanganak sa Year of the Horse. Horse ang pinakamaswerte ng taon. Sila po, ang bilang po nila ay numero 8 from the chart. Kung tawagin po sila ay wealth area. Magagawa nila lahat ang nais nila, pati ang kanilang mga gustong umpisahan. Ang malas nilang araw ay Wednesday, huwag magsuot ng green, at swerte naman ang mga kabayo kada Martes. Looking good din ang mga Year of the Sheep at Monkey. Ang swerte pong araw ay Wednesday, magsuot po ng green. Yan po ang pinakamaswerteng kulay ngayon, berde. At ito pong goat ay, ang chart is Victory Star number 1. Kaya marami sa kanilang mga sitwasyon na maaari na nilang ituloy ang paghahanap buhay. Ang monkey, ang numero po nila ay Victory Star number 1. Malas po ang monkey kada Martes, huwag pong magsuot ng pula. Definitely, lahat ng plano nila ngayon ay maayos. Ang swerte po ng monkey ay Friday, maaari pong magsuot ng tinatawag na asul. Umaayon naman daw ang kalangitan sa mga Year of the Rooster dahil nasa kanila ang Heaven's Luck. Ito po yung mga pagkakataon na may makukuha na pakikinabangan o gagamitin sa iyong personal na buhay. Martes ang malas ng rooster, huwag magpula, at ang kanilang swerte ay Friday, maaari silang magsuot ng asul. Red flag naman ang dog at pig dahil lapitin daw sila ng malas ngayong taon. Ingatan po natin ang mga tao sa ating paligid. Pero sagana naman daw si dog sa mga opportunities, not bad naman pala. Napakaganda ng pananalapi. There's so many opportunities. Kumbaga po maganda ang pasok ng pera. Tuloy-tuloy lang. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ngayong alam nyo na ang swerte daw at malas daw, I'm sure gusto nyo ring malaman kung paano panatilihin at akitin pa ang mas swerte at itaboy naman ang bad vibes. Dito po sa tinatawag na Taisu, maaari po kayong bumili nito, maaari nyo po itong ilagay sa East area o sa North area, pangtanggal po ng malas. Ito pong pampaswerte, ito pong Infinity, maaari po nating ilagay sa South area, nandun po ang pera upang dumami pa ang inyong pananalapi at kayo ay swertihin. Ito naman po ang apple o mansanas, maaari nating gamiting harmony para maalis ang pag-aaway. Sa southeast po nyo ito ilagay. Ito po ang tinatawag na money bag. Nilalagay po ito pampaswerte upang dumami ang pera. Ito po ay nilalagay sa gitna ng bahay. Dahil ang pumasok na taon na Year of the Rabbit, maaari po nating ilagay ito sa sikatan ng araw upang makatulong po tayo sa papasok na swerte. Ito po ay para maalis ang sakit. Ito naman po yung tinatawag na evil eye. Maaari po nating bilhin sa Divisoria, sa Binondo, sa Quiapo upang hindi tayo masyadong tutukan. Ito po ay nilalagay sa Northeast o sa tinatawag na betrayal area para hindi po tayo gawa ng hindi maganda. Ito naman po ay kung tawagin ay kalantsara. Maari pong malaki sa harap ng bahay, lalo na po kung sa Southeast. In short po, ang kalantsara ay nagbibigay ng kapayapaan. At para game over na sa mga kamalasan, mabisa daw itong Choi Sun God. Nagtatabas ito ng malas. Kung gusto nyo naman na lagi nyong daladala ang swerte kahit saan magpunta, huwag dapat mawala itong mga bracelet na pampaswerte. Ito naman ay kung tawagin ang money amulet. If you will wear this, money will progress. And the evil eye is one to protect you from any misfortune or inggit o betrayal. Ito naman po ay colored piyaw na kapag hinawakan nyo po ay nagbabago ng kulay, nagbibigay ng magandang kapalaran. Ito naman po ay mga 24K na gold na nag-iibsa ng kamalasan. Higit po sa lahat, ito po ay ang Infinity na kulay ng taon, Green Beads Mantra, Fortune Enhancer. Pero teka, kailangan yung inuuwian mong bahay o lugar ay swerte din, di ba? Paano nga ba?
Ito po yung tinatawag na money coin sa kanyang harapan ng bahay na para pasok ng pasok ang pananalapi. Ito naman po ang northeast ng kanyang bahay, kaya nilagyan ko po ito ng evil eye na nagtatanggal ng kahit anong hindi maganda. And this one, nasa na doorknob dahil taon ng rabbit, nilagyan ko ito ng money coin, ingots, at saka mga taisu. Kung napansin niyo po yung pinto niya, nilagyan ko po ito ng money envelope para dire-diretso lahat ang takbo ng pera niya, pumapasok ng maayos. Ang kanyang pong southeast ay kanyang wealth and success area. Nilagyan ko po ito ng Goddess of Wealth and Abundance na marami pong kamay. Mayroon po siyang tinatawag na money bag na may lagay po itong pera. At the same time, meron po siyang symbol ng rabbit. Naglagay ako dito para sa anti-quarreling energy. Meron po siyang tinatawag na evil eye at elephant. Pero marami po itong mata para hindi po siya matutukan o awayin. Ito naman po ay isang anti-argument amulet para hindi ka awayin o hindi ka bisitin. Ito money base, na puno po ito ng kanyang coins and pera para po sa kanyang tinatawag na kaperahan o yung pananalapi ay maging mataas ang antas. Nilagay ko po ito sa kanyang wealth and success area. Ito po ang kanyang laping Buddha para sa kanyang sala na nagbibigay ng karangyaan at meron tinatawag na ruyi na siyang nagbibigay antas ng isang tao upang maging kakilakilala at kapitapitagan at sa kanyang hanap buhay maging maayos. Ito po ang northwest ng aking kliyente na ngayong taon po na ito na pinaglalagyan ng dog at ng pig na number 5 misfortune, kung kaya't pinalagyan ko ito ng ilaw upang maalis ang kanyang kamalasan at ang lahat ng mga problema ay matapos. Nilagyan ko po ito ng pagoda. Ang pagoda po ay 5 elements balanse po. Kung kaya't kailangang maging maayos ang mga pig at dog, huwag magkasakit. Kung mapapansin niyo po ang lugar, nandito po ang kanyang upuan, ang kanyang computer. Kung napansin niyo po, nilagyan ko po yung personal growth niya o yung tinatawag na career area niya. Na kaya kung ito po ay mayroong money coin, infinity, at saka po taisu na bilog na malaki. At kung napansin niyo po, bawang, para siguraduhin po ang laban. Walang palpak. Ika nga ho nag-iingat sa hanap buhay, sa kanyang trabaho, upang maging mas efficient siya. Happy naman ang may-ari ng bahay at ready na sa Year of the Water Rabbit sa bahay niya. Matagal na panahon na po namin ginagawa ni Madam yon. Doon pa po sa isang bahay ko, doon sa luma. Then, ang naging bunga nga po, eto, parang naging okay naman kasi nakapagpundar pa ng another bahay. Kaya okay naman po. Sumaya, nagkaroon, o de, sinunod lang kung ano yung, wala naman pong masama kung ano man yung mangyari. Sa dami ng pampaswerte, ang pinakamabisa pa rin ay ang ating sariling magandang ugali at pagpupursige. Nasa ating mga kamay pa rin kung paano natin maakit o maitataboy ang malas. Depende ito sa ating tamang pananaw at diskarte sa buhay at sa basbas ng langit na siyang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa ating buhay. Brusko, astig, macho. Yan ang ideya ng mga tipikal na mga lalaki noon. Pero hindi na daw ngayon dahil ang modernong mga adan, abay, nakikipagsabayan na rin sa mga uso na pangbabae. May mga nagme-makeup ng mga lalaki ngayon at yan daw ay katanggap-tanggap na. Ang iba ay kaya na rin magsuot ng palda. O hindi ba? May nakita pa nga ako lalaki naka-gown. Game na rin ang marami na magparetoke para daw pandagdag karisma. O gulat kayo, no? Iba na talaga ang trends at panoorin dito dahil bongga ka, boy! Boys will always be boys. Naroon pa rin ang kagustuhan ng mga barakong magpaganda ng kanilang mga katawan para stand out nga naman sa karamihan. Pero kasabay ng pagpihit ng mundo sa digital era, ang mga maton may kani-kanyang bali na ngayon. Ang pag-selfie sa gym, naku, hindi na yan kinakalimutan. May pa-flex pang hirit ang ilan. Pero kalma lang kayo dyan dahil hindi naman daw ito kabaw
bawasan ng pagiging tunay nilang mga lalaki. Hindi naman din lahat ng nagkaalaga sa sarili nila ganun na or sinasabi nating iba na yung sexuality. Pero I think yun dala lang talaga siya ng social media. At syempre, sino ba naman ang hindi gustong maging gwapo, di ba? Marami na rin ang mga vain o banidosong kabataan. Kung tipong gusto lang laging fresh at poreless. Nakakadugyot daw kasi ang maraming pimples at mukhang stressed. Kaya parte na rin ng mga boys ang self-care. Kabilang si Macario sa mga lalaki ngayon na kung tawagin ay mga metrosexual. Ibig sabihin, mas nakatuon siya sa pag-asikaso ng kanyang sarili para mas mailabas ang kanyang best version. At ang kanyang sikreto para mas lalo daw gumwapo, walang iba kundi mag-makeup. Yes, ang lalaki ngayon ay nagme-makeup na rin. Take na lang TikToker influencer Macario. Macario, totoo? Araw-araw ka nagme-makeup? Yes, Miss Kay. I use makeup every day na like sinusuot kong t-shirt, parang gano'n. Totoo? Yes, No way. po. Kahit na lalabas, halimbawa, pupunta ka lang ng party, gimmickan, naka-makeup ka. Yes po. So, uso talaga sa lalaki ngayon yan. Yes po, yes. Pero bago ang paglalagay ng mga kolorete sa muka, sa maniwala kayo't hindi, itong si Macario abay may 10 minutes challenge daw every day. At alam nyo ba kung ano? Ang maglagay ng skin regimen at facial care para matiyak na freshness overload siya buong maghapon. Siyempre, K-Magic Beauty Essentials lang daw ang kanyang pinagkakatiwalaan para mamantini ang kanyang kapugian. Bago mag-makeup po, tinatawag po natin yung skin prep. So parang nililinis po natin yung face natin, skincare. So parang ako everyday ang ginagamit ko is yung K-Magic po. Napaka-shiny and healthy ng aking hair and I use K-Magic Happy Hair. Mga pala sa mga nagtatanong, ang ginagamit kong sabon, Glupaco. Kasi 3-in-1 siya. Glutathione, papaya, at kojic soap. Start na ako ng skincare ko. I use K-Magic Facial Wash. I use K-Magic Brightening Micellar Toner. Ito yung pinaka-favorite ko, yung K-Magic Skin Cream. Sobrang bango niya sa mukha. So, pag pinahin niyo siya, para siyang may konting cooling effect. Nakaka-relax siya sa skin. Siyempre, after kong maligo, gumagamit ako ng K-Magic Skin Cream. Maganda siya sa mga sensitive skin and mabilis lang siyang ipahin. Fresh na, di ba? Iba't ibang look ang kayang gawin ni Macario. May basic makeup, yung mukhang fresh lang. Pang boy next door din. Pang K-pop. At marami pang iba. Lahat ng transformation niya uploaded sa kanyang social media. At kahit ano pang sabihin sa kanya, dead ma siya sa toxic masculinity na big issue daw sa iba. Well, kailangan natin tanggapin na pati lalaki ay nagme-makeup din kasi makeup is an art. There's nothing wrong with that. At para sa mga nagtataas ng kilay at nagkukwestiyon sa kanyang real identity, pero tunay ka lalaki. Yes. May girlfriend ka. Hindi naman po. Focus lang po sa studies and Pero girl lang gusto mo. Yes po. Wala daw pakialamanan ng trip dahil dito siya masaya. Ibang trip naman ang gustong subukan ng tourism student na si JC. Umay na daw kasi siya sa mga boring na pormahan na nakasanayan ng maraming kalalakihan. Kaya gusto niyang i-reinvent ang sarili para mas maging catchy at trendy. Sa sarili ko po gusto po mag-explore. Gusto ko po mag-combine ng mga different fashion tsaka style para mas lalong maangat. At the same time, mas more attractive sa mata ng mga tao po. Ang kilalang royalty designer at stylist na si Amir Sali sang-ayon sa mindset ng binatang si JC. Out of the box na daw ang uso pagdating sa mga moda at estilo ng damit. I think wala nang na-break yung borderline. There's no more wall between dito pang babae, ito pang lalaki. Di na siya ganun. Nowadays, everybody can wear any color. Bakit tayo matatakot magsuot ng anumang kulay? Lahat ng kulay nilikha ng Diyos. So I think we have to enjoy every single
color. Just make sure that this color will match with your skin. In na daw ngayon ang harem pants para sa mga boys. Nawala na yung mga stereotyping na fitted. Ngayon nakikita natin loose na siya, more comfortable, more relaxed, very new at very masculine pa rin ang dating. Macho pa rin, pero makita natin yung bali na wala nang iba na talaga ang dating ng pagdadamit niya, especially 2023. Open na rin ang mga modernong adan sa pagsusuot ng mga gold strands ng mga shirt. This is quite formal compared to the other one. So nakita natin, very simple lang yung cut niya, but may hoodie, very casual may hoodie, but the fabric it's so elegant in. Stylish at cozy naman ang combination ng see-through o net shirt kaparehas ng eleganting floral suits. Ang lakas makamodel, di ba? At aminin ninyo, nakaka-class ng aura. Our clothes, our fashion, the print, the design can never affect our identity. It's just style. Sa pasample ni Amir na mga usong damit ngayon na panlalaki, ano ang bet ninyo sa tatlo? Well, para kay JC, mas iba ang dating kapag mukhang iyayamanin. Ang pinaka na gusto kong pong design or nasuot ko yung is metal dust t-shirt. Kasi sobrang ganda po ng style niya. Kahit bagayin po natin ng plain lang, talagang aangat po talaga yung kulay ng shirt po. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupaco soap. Iba namang collection ng mga fashion clothes na unusual para sa mga lalaki ang ibinibida ng sikat na designer na si Francis Libiran. Ang monotone outfits tulad ng pants at polo na ito ang takaw eksena. Ang jumpsuit din na kilalang pambabaeng disenyo, abay lalaki na ang nagrarampa. May mga layerings din ang iba sa kanyang creations. Paborito naman ng iba ang mga hanging shirt na may iba't ibang bali sa fashion. Ang tawag sa style na ito, androgyny. Kadalasan, oversized ang mga sukat. May maraming bulsa para useful nga naman ang design. Hindi daw naluluma at nawawala sa uso. Malagaw at saya level naman ang mga obra ng designer mula sa Amerika na si Puy Quiñones. Mahahabang palda at animoy mga sutana ang fashion statement ni Puy para sa mga modernong lalaki. Konserbatibo pero elegante ang ganitong mga kasuotan. Kasi gusto ko lang maging unique. Gusto ko palagi different. It's actually nag-start yan sa sarili ko. Early years of my career, like 20 years ago, I started wearing mga skirt, mga deconstructed na t-shirt or dresses, ganyan. Early years, like Roman really wear like toga or gown. So that was my kind of inspiration. Or the monk, they wear this robes. So it really fascinates me, the drape, and then how a man walks with the flowing fabric or skirts. It fascinates me. Yun nga lang, dapat may guts ka para irampang ganitong kagarang male gown. The vest with a draped skirt, with the inner shirt na sequence, circular sequence. The skirt is actually 100% silk. So this can be worn by a woman or a man. Pwede rin siya for mga formal events or, gala and all that. Kung malakas yung confidence mo and you think you can do it, why not? Because it's fun. It's fun to dress up. But I recommend or I suggest that you only wear this in, special occasion or events, because this is not a daily wear. You can't wear this every day. Androgynous fashion daw ang tawag sa ganitong design at style. In fairness, bagay na bagay din kay JC ang ganitong mga look, hindi ba? My favorite of mine, this is really actually my look. So I love wearing big skirts, dramatic volume, voluminous look.
and paired it with a halter top na metallic, and then you can put jacket over it. You want to catch everyone's attention, so this is perfect. Takaw eksena at head turner talaga ang maa-achieve mo pag ang aura mo ganito ka fashionista. So ito, yung inspiration nito actually sa the regular men's shirt, but I exaggerated the length, the width of the body, so para siya maging dress type, but it's still, you know, this can be worn by a woman and a man, so androgynous there. Para sa akin po, ang pinaka nagustuhan ko po is ito po. Kasi napaka-angas po niya. At the same time, very loose and comfortable. Tsaka bumagay po yung kulay niya na black and white. Pero sa ganitong mga outfits, may bilin lang si Puy. Kahit anong suotin mo, as long as you can carry it elegantly, I think that's for me is a good look. Payo ng mga Pinoy designers, walang masama na subukan ang lahat ng style and designs. Bastang mahalaga, komportable ka sa suot mo at dapat confident. Speaking of confidence, umaapaw ang all-male group na ito sa lakas ng loob, mga certified hunk at mga tunay na lalaki. Walang iba kundi sila nga ang pamantayan ng mga astig at bruskong barako dito sa Pilipinas. Pero alam nyo bang kahit sila, worried din sa kanilang itsura? Si Enrico at Robin, parehong maskulados original. Aminadong talagang pinag-aagawan sila ng mga babae, lalo na noong kanilang kabataan na talagang nakakamiss naman daw. Pero sa likod ng kanilang naglalakihan na katawan, may takot din pala ang dalawa. May dumarating sa punto na tumataba kami, pero kailangan namin maintain namin yung aura namin. Kasi ang dami ng kompetisyon eh. Ang greatest fear ko ay siyempre yung mawala na yung ganda ng katawan namin, yung itsura namin. Siyempre, kinakatakutan namin yun. Siyempre, nandun kami sa namin kasikatan eh. Siyempre, lahat tayo tumatanda, bumababa. Kaya, yun ang kinakatakutan namin, mga performer. Kaya habang may oras pa daw na alagaan ang kanilang sarili, dapat simulan na ang Oplan Balik Kapugian. Believe it or not, kahit sila game na game, magpagalaw ng muka para mas maging kaaya-aya. Ilan lang daw silang maskuladong Enrico at Robin sa parami na ng paraming bilang ng mga boys na nagpaparetoke. Itong mga kaibigan nating maskulados, nag-gym sila, di ba? So kapag nag-gym kasi yung isang tao, di ba, nababawasan tayo ng fat sa katawan. Ito dito, yung deep medial cheek fat band nating tinatawag, isa yan sa mga pinakaunang natutunaw talaga. Okay, so mukhang babagsak yung mukha, mukhang numinipis. So isa yun sa mga examples ng pwede natin pagandahin sa kanila para lumabas talaga yung maayos na masculine look nila. At take note ha, may parte daw ng muka ang madalas ipagawa ng mga lalaking tulad nila. Na pinakamadalas taglo natin is the cheeks and the chin. Kung harmonize ang mukha mo, mas maganda siya tingnan, hindi yung outstanding lang yung isang part. So we suggest, hindi lang isa ang ipagawa, kundi kung ano pa yung mga babagay sa kanya. At alam nyo ba, kung ano pala ang pinapagawa ng mga babae, abay ganon din halos ang mga lalaki. Ma-achieve lang ang pinapangarap na pagkagwapo at tanggap na rin naman ito ng lipunan. Mga lalaki kasi ngayon, very open na pagdating sa aesthetics and enhancement. Kadalasan ng mga lalaking nagpapagawa sa amin, jawline filler, yung mga gustong maging mas maskulado, tingnan yung defined yung jawline natin. Yung mga napagawa na rin ako, jawline, kasi gusto ko mas masculine yung tingnan eh.
Tapos yung sa nose ko, nagpalagay ako ng fillers para makorek yung dorsal hump ko. Matapang ding ipinakita ni na Enrico at Robin ang kanilang pinagawa. O ayan ha, spot the difference. Yan ang mukha nila noon at eto na nga ang mukha nila ngayon. Mas mukha ng bata. Napalagay ako ng jawline. Ayan. Tapos cheek, konti. Ayan. Tapos konting botox. Itong chin ko. Tapos itong mga, what do you call this? Mga cheeks ko. O diba, sino bang mag-aakalang ang mga lalaking tigasin, macho at brusko tulad ng maskulado? Mukha sa ideyang ayusin at retokihin ang kanilang muka para hindi mahuli sa uso. Para sa akin, hindi kabawasan ng pagiging lalaki yung pagpapaayos ng muka. Dahil syempre, kailangan mo alagaan ang itsura mo. Di ibig sabihin, nagpapaayos ako iba na ang tingin nyo sa akin. Pero lalaki ako mga tol. Di ba? Iba na kasi yung era ngayon Lahat talaga, very conscious na sa itsura. Kaya yung iba, talagang gusto nilang magpagawa. Maiba naman. Para sa mga modernong lalaking tulad nila, mabago man ang kanilang nakasanayan at subukan man ang mga bago at uso, wala naman daw talagang masama, lalo pat self-love ang pinag-uusapan. Sa huli, boys will be boys. At totoo, ang sukatan ng pagiging tunay na lalaki ay hindi sa anyong pisikal, kundi sa tunay nilang pagkatao at kalooban. Effort kung effort ang isang OFW na anak, maibigay lang ang bonggang regalo na kanyang pinapangarap para sa kanyang mga magulang. Kahit samot-saring stress at aberya ang kanyang hinarap, umayo naman ang universe sa plano niyang magpasaya ng kanyang pamilya. Ano nga ba ang kanyang bitbit para ang kanyang hirap ay maging worth it? Natuloy din ang sorpresa. Tara na't buksan natin ang sorpresa ni Teddy. Bilang isang anak, paano mo gustong suklian ang sakripisyo at pagmamahal ng mga magulang mo? Ang makapagtapos ng pag-aaral o magkaroon ng magandang trabaho? Pwede ring bumili ng bahay at lupa para sa kanila. O di kaya'y punuin sila ng mga sorpresa habang sila'y nabubuhay pa. Parang maganda all of the above, hindi ba? Yun nga lang, parang ang hirap talagang maging posible dahil effort kung effort din naman kung lahat yan ibibigay. Pero ang lahat ng yan, naging posible sa kwentong kinagiliwan at pinusuan ng napakaraming netizens. Kwento ito ng isang anak na OFW. Tiniis na mahiwalay ng matagal sa kanyang mga magulang para makapagbigay ng isang engranding sorpresa na pinapangarap niya para sa kanyang family. Ang larawang ito ang araw-araw na nagbibigay ng lakas loob sa masipag at matyagang OFW sa Dubai na si Robbie Leonardo. Ang bawat kayod niya, laan sa malaking sorpresang alay niya sa kanyang mga magulang para sa kanyang pag-uwi ng Pilipinas. Pero the struggle is real bago pa makauwi ng Pilipinas itong si Robbie noong 2022. Siya mismo nasorpresa sa nakakawindang na detour na kanyang naranasan pauwi sa sariling bayan. Samut-saring aberya, naging 5 years in the making daw ang sorpresang malupit na ito ni Robbie para sa kanyang nanay at tatay. Hindi ako pwedeng umuwi kasi pare-parehas yung mawawalan. Sabi ko, mag-i-stay ako, ilalaban ko pa. Meron ako niyang makukuha. Sabi ko, magtitiwala lang ako sa yung faith ko kay God. Sabi ko kay God, let your will be done. Parang ikaw nang bahala. 2017, nang mabaon sila sa utang. Umabot sa 2 milyong piso ang atraso sa ospital dahil na-stroke ang tatay ni Robin. Sa kasagsagan din ng pandemya, buong pamilya naman niya ay tinamaan ng nakamamatay na COVID. At ang masakit pa, ang kanyang ina ang nagkaroon ng pinakamalalang komplikasyon na nauwi sa halos life and death situation. Nang subukan ulit umuwi ni Robbie, siya naman ang nagkaroon ng sakit sa kidney na gallstones. Dito
Dito na nasorpresa si Robbie na bakit nga ba parang sinusubok siya ng tadhana at pagkakataon. Umabot pa nga raw sa puntong gusto na lang niyang wakasan ang sariling buhay dahil sa patong-patong na problema na parang walang katapusan. Bakit po ganito, Lord, yung parang every time mararamdaman kong umaangat ako, every time mararamdaman ko na nagpipik ako, parang lagi akong nahihila pababa. Parang ganun yung nangyayari lagi. Parang sabi ko nga nun sa mga kaibigan ko, I will be 1% up and then suddenly I will be negative 600% down. At nang dumating ang panahon ng kanyang homecoming, December 2022, sa araw mismo ng flight ni Robbie pauwi ng Pinas para sa muling pag-iisang dibdib ng kanyang mga magulang. Stress ang inabot niya dahil sa mga sorpresang biro ng pagkakataon sa kanya. Makailang beses na-delay na naman ang flight niya. At nang sa wakas ay natuloy na, hindi pa rin natapos ang kalbaryo ni Robbie. Sakit sa ulo naman ang paglapag niya sa Maynila dahil bagyo naman ang sumalubong. At para umabot sa kasalan, naku, iniwan ni Robbie ang kanyang mga bagahe sa airport. Ang nangyari po kasi noon, bali, like yung sinasabi sa kanila, hindi ko alam kung kailan ako uuwi kasi gusto ko nga i-surprise sila kasi gusto ko mag-Christmas at bagong taon doon. So nakakaalam lang po yung kapatid ko po na LGBTQ din po siya. So siya lang po yung nakakaalam na uuwi ako ng December. Aalis po ako ng Dubai ng December 16 to December 17 po ang dating ko. Wala po talagang nakakaalam. Pagdating naman sa event, parang hindi siya agad makilala. Ito ang ginawa niya. Nagsuot siya ng higanting teddy bear costume. Bitbit niya ang bonggang regalo para sa pamilya. Habang in disguise, niyakap niya ang kanyang mga magulang. Kasabay nito'y inilabas na niya ang mga singsing na daladala niya. Sobrang saya, hindi matumbasan yung saya na dama ko nung araw na yun kasi nga po sa loob ng 5 taon kasi yung aking nga pong anak bunso, hindi po yan talaga nawawalay sa akin. Hindi ko maano kung tatakbo ako na mawari na hindi talaga maano sa sobrang tuwa. Nagulat na lang ako, dumating, wala siyang pasabi. Big surprise talaga. Kaya sa sobrang ano ko, yung excited ko, pagyakap ko, na-balance na kami, tumbakain pa rin, para kayong putikan dahil puro ulan. Yung ganun sobrang saya. Tas yung luha ko sa mata, papatak na lang nang hindi ko alam. Sobrang saya. Hindi lang ang pagiging teddy bear, ring bearer ang uwing sorpresa ni Robbie dahil ang grand pasalubong niya, bagong bahay at lupa sa Cavite para sa mga magulang. Pero sa likod ng kanyang nakangiting teddy bear costume, nakatago pala ang hirap ni Robbie para maabot lang ang kanyang pangarap para sa mahal niyang pamilya. Pero bakit nga ba ganun na lang kahalaga ang sorpresang pag-uwi ni Robbie? Ano nga ba ang mas malalim na dahilan? Bakit ganun na lang ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya? Ang mga sikreto at kwento sa likod ng sakripisyo ni Robbie. Malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili-Kit! You have the Deo roll on for day and at night para manuot ang whitening Kili-Kili Underarm Serum. Double action na yan for your Kili-Kili. Sa sorpresang bitbit ni Teddy, ni Robbie, walang pagsidla ng saya ang kanyang pamilya. Pero alam nyo bang ang sakripisyo ni Robbie sa abroad? Maliit lang daw na bahagi ito sa kwento ng buhay ng pamilya Leonardo. Kaya ganoon na lang ang pagsusumikap ni Robbie para suklian ng lahat ng sakripisyo ng kanyang ama at ina. Bata pa lang siya, mulat na sa kahirapan ng buhay. Ilang beses sila noon napalayas sa inuupahang bahay dahil laging kapos sa pagbayad ng renta. Naranasan din nilang mag-anak ang matulog sa karton at makitira kung kani-kanino basta't may bubong lang na masisilungan.
hindi kami kakabayad na upa, palalayasin kami, pag-uwi namin. Andiyan na yung gamit namin na sa labas. Dahil pull out na kami sa bahay. Dahil hindi kami nakabayad. Andiyan yung barangay, tatlong beses akong patawag sa barangay dahil papalayasin na kami sa bahay. Nakita ng anak ko, yung mga anak namin na yung hanggang sa lumalaki na yung takbo ng buhay namin na talagang yung aking brother husband lang yung naghahanap buhay. Marangal ang kanyang tatay. Kaso sa kinikita kasing 750 pesos kada linggo. Bilang printing operator noon, maski pambayad ng kuryente ay wala sila. 1 taon mahigit silang nagtiyaga na walang kuryente at nagtiis sa madilim at mainit nilang bahay na karton. At ang diskarte rin noon ng batang si Robbie para magkaroon ng pambaon. Abay naglalako siya ng chichirya papasok ng eskwela. Ang pangarap ko gusto kong matupad kasi laging sinasabi ng lola ko, lumaki po kasi ako sa lola ko, laging sinasabi sa akin na kahit wala kang baon, ang mahalaga, papasok ka sa school kasi ikaw yung parang pag-asa ng pamilya. Kung makakapagtapos ka ng pag-aaral, isipin mo, hindi nyo na to mararanasan to lahat ng hirap na to, magbabago yung buhay nyo. Wagi naman ang pagtsatsaga ng batang Robbie. Nagka-diploma siya sa kursong accounting. At take note, Certified Public Accountant o CPA pa siya. Ito ang naging daan para unti-unting maiahon sa lugmok na sitwasyon ang kanyang buong pamilya. Nakita ko yung subsob niya sa pag-aaral. Talagang hindi siya tumigil kahit hindi naging hadlang yung walang pera, walang pamasahe, walang ilaw, walang ano. Hindi naging hadlang yung para makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Umasenso si Robbie pero wala siyang iniwanan dahil ang mga magulang at lahat ng kapatid niya sinuportahan niya para umangat din sa buhay. Pati mga pinsan, bayaw, buong angkan, abay tinutulungan din niya. Ganon talaga siya kapag mahal sa kapatid, sa magulang, sa pamilya namin, ganon siya kabait. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin. Tapos itong magandang bahay na niregalo mo kay mama at kay papa. Maraming salamat din sa mga tinutulong mo sa akin, sa mga anak ko. Yun lang, mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa iyo kasi laking tulong mo sa akin. Lalo na kay mama, papa. Di ka nakakalimot ng kung saan tayo nanggaling, ganun ka pa rin. Maraming salamat, Rob, kasi hindi mo kami pinapabayaan, lalo na ako. Wala akong hilingin na iba, basta lagi lang siyang tumulong sa mga mahal niya sa buhay. Yun lang. Mula nang makatuntong ng Dubai ang accountant na si Robbie, araw-gabi ang kanyang pagkayod. Hindi na nga daw niya alam ang salitang pahinga. Gusto niya kasing ibigay ang lahat para sa kanyang tanging yaman, ang kanyang family. Kaya hindi lang bahay at lupa ang regalo niya sa magulang. May sasakyan din siyang ibinigay at brand new, ha? Kailangan ko pong paghirapan at pagsumikapan po lahat ng mga gusto kong at kailangan ko po sa buhay ko, ganyan. So, yun po yung pinaghugutan ko everyday na ayoko na po maulit yung maranasan ulit ng family ko, yung mga naranasan namin before. Sa kanyang huling bakasyon sa Pilipinas, hindi lang singsing ang baon-baon ni Teddy Robbie para sa kasal ng kanyang mga magulang dahil bit-bit niya ang walang hanggang pagmamahal at sakripisyo para sa lahat ng pinapahalagahang tao. Ito yung pinaka-favorite surprise ko kasi hindi matatawaran yung emosyon, yung ligaya, yung saya namin na magkita-kita kami ulit. Yung grabe lang. Kahit walang words, tumutulo lang yung luha, yakapan lang ng yakapan. Kaya nga sabi ko, si Teddy Bear is very good symbolization ng reunion kasi huggable, di ba? Buong yak. Kaya ito yung pinaka-favorite ko. Malayo na nga ang narating ni Robbie. Pero sabi nga niya, wait, there's more! Dahil marami pa siyang plano para mapasaya pa ang naiwan niya dito sa Pilipinas. Makulay ang naging sorpresa ng buhay para
Para kay Robbie, patunay lang na marami talagang regalo ang langit. Basta't marunong ka lang maghintay at hindi maging pasaway. Malay mo, isang araw, dahil sa sipag at tiyaga, ang imposible, hindi malayong maging posible. Tiwala lang, darating din ang oras mo para ikaw naman ang guminhawa. Dahil sabi nga, ang buhay ay puno ng sorpresa. Huwag po tayong mapagod magmahal, huwag po tayong mapagod mangarap, huwag po tayong mapagod na maniwala sa Diyos kasi He will make it beautiful and perfect in His time. Kaya po na nangyari sa amin. Makeup tayo ng